Straight to the point. Grabiha sa timing mga sukit ni paminaw eh. Bahala na ng timing diha. Bahalag magkinaunsa ng mga Pilipino basta ang ila may galangap. Unahon tingin ni Sara. Kanya mga Pilipino ba nakasabot mga sukit ni paminaw ng ilang pasangil ka Sara korupsyon. Kasabot ng mga Pilipino nga day malita-malitang kwarta mahigalawa gid sa ilang gipiyong lang ilang mga mata. Muna ang katawhang Pilipino noon anang kalakihan maglungot-lungot bantay lang gyud mo ha. Sige paabutan lang ninyo ang 2028. Kay medyo hilas magud kaayo pod mga higalagod og ikaw mismo diha nga maoy crusader kunuhay sa kuan. Ang crusader kunuhay di mo sugot og corruption, dili mo sugot og katiwalian ang Congress pagyon. Ang mga buaya mahigala mo di gusto katiwalian kunuhay. Yung mga congressman nga mga buaya, di ko hinoon tanan mga sugid ti paminaw. Pero karong alas 10 magsugod na ang deliberation sa House Committee on Justice. But before ana kinidako ning problema mga kagalaan dito sa Middle East kaysa ako nang giingon daghan ang ato mga OFWs nga naa diha 2 million kapin. So meaning ubay-ubay ning kaldero nga mapiktaran, ubay-ubay mahigala ang maproblema o gaduna na uban mipadayag sa ilang desire, ilang mahigalang tinguha nga mo pauli sa Pilipinas. Di ba kang pauli ang nagdagko kay buto ng mabati nimo diha. Ang uban mahigala padayon nga mag-isog nga magpabili na diha labi na kung dunay mga timailhan nga dili magdugay ni. Mo kuan na ni. Mo balik ni karon taod mahigala mahimo ng malinaw ni. Pero kung ang mga science makigilaan mura og mo sustain ning giraha na di na sa gusto mahigala nga mo padayon kag puyo sa dito gumikan sa kakuyaw sad mga sukitig paminaw tagakan pa kag bomba diha. Una-una na lang kay uli na ko sa amo bahala magkigi kog abaka dito. Okay lang, ato lang ko, mangita kog kuprasonon lang sa ato kay mangupras na lang ta dito. Unya, kini mga higalang pagbawas mo god, mo ni karon ang mga pros and cons ba? Kay ang usa ka nasod kung dunay military base, ikaw giunahon. Ikaw gyud maoy bawsan. No, not necessarily nga ang nasod may bawsan but ang military base. Ang problema mo sipyat ng uban. Sama ining Iran. Kini mga gamit sa Iran mahigala dili pa na inana ka high-tech ng ilang mga gamit. Inigtira nila ang igoon mga higala ang kampo, ang military base, inigsipyat adto ka igo sa hotel. Muna nga kung adto kag mga lugar nga kuan, mili kag mga hotel panalitan, palayo ka ng mga military base. Kay mo ganay unahon ng mga military bases, mga higala, og dunay mga gira-gira. Ang problema pa gyud ining Iran, kay once mutira ni mahigala nga di pa gyud inana ka guided ng ilang missiles, kanang pauwan mitag missile sa Israel, bahala man nagmuuwan na balik kinsa maigo, civilian man na maigo o military ba, okay man nila, ha? Basta importante na ay maigo, sumagod og kadtong June of last year nga nagkagira ning Israel ug Iran mahigala. Wa pa mo intra tong Amerika atong panahon na. Pila ka mga missiles, pila ka libo nga mga ballistic missiles anang lupad ilang ipalupad pa dong sa Israel, bahala na kinsa maigo. Basta importante nakalusot ng mga missiles. Basta importante na ay naigo. Bahalag civilians ang naa. Straight to the point. O ya kining anay klasiha may gala nga mga tao di masani mo tuog ICC. Ang problema ana inigbaos mahigala sa Iran kay kanang ila mahigala mga ballistic missiles dili pa inana ka high-tech. Ang ilang targeton ang military base. Ang naigo ang tapad nga hotel. Di man kayo, one. Niya para ba ilang gipanggamit may gala bida. Another expose ni mahigala sa kwan. Pare-pareha lagi panggamit ng Valenzuela. Unya, nahitabo mga kaigalaan kung nakinumdum mo ito primerong attack diha. Kato si Soleimani. Nga gikuha pong Trump, pinagi sa drone attack. Kinumdum mo itong leader, mahigala sinaligan po ito ni aning Ali Khamenei. Atong unang gitirahan ni Trump. Nibawas po sila ito. Ang problema, pagbawas nila, pagtira nila, ang naigo, ang airline sa Ukraine. Di mga civilians may nangamatay, apil ang ilang mga Iranian, patay. Moto nga, giralihan na po noon sila, mga sugitig paminaw, sipyat ba? Kanang sipyat, magunay kuya o mga kaigalaan. Muna nga, ningkamot na nagigagtago, tamas ginhawa, kay
delikado ng sipyat mga sugid ning paminaw. Ha? Unya kining mo gini paring Janres Avidra basig ito na palitas timo ng ilang kuan mga gadget. Attorney Jan Kagulada, delikado kaning ilang mga kuan. Mao ni kalainan. Mao na nga doon na po'y rason baya gyud pod kana bitaw mga military bases nga imong padayonon sa imong lugar. Kuan sa ka. Expect sa ka nga kita og kuan simbako na ani diri simbako dunay gubat da kita giunahon kay kini mga military bases may tirahan. Doon na po sa mga ilang kuan ana, doon ay mga pros and cons sad. Inana mga kagalaan kay at least makatabang siguro sa podukuan pero kung wag kay military base mas katirahan kay ilang bawsan kadto mang naay mga military bases mo ni nitabo karon sa Iran. So naapo na sa mga panagang din ha ang problema masipyat tigin ang uban. Kini namatyan sa ka OFW na tong Filipina dito sa Israel. Kuan man sipyat man wa makuha sa ilang kuan wa ma-intercept sa ilang Iron Dome. Kay ang Israel magod kumpleto sa mga gamit dito. Pagtira sa missiles, padung na ang missiles sa ilang lugar, sugaton na dito sa ma-intercept na silang Iron Dome. Musipyat mo ng uban. Di magka 100% yun nga masugat dito sa taas. Pero katong mga diya sa mga civilians, pag naanay buto-buto, doon na mahigalay bombing, sud yun mo sa kinini ang kuan. Kining mga bomb shelters. Kay ang tipaka magod, bisag ka mabuthan sa bomba, ang kanang mga matagak, kay ngadto na buto sa taas. Inigbuto sa taas, ngadto man na mga tipakaan, mga tagak sa ubos, nagmatagakan ka, di patay ka gihapon. Na masipyat sa kadaghan sa mga missiles mga higala. Labi na katong sa Tel Aviv gipalupad mga kailan sa Iran. Pila gud thousands ko ni palupad ron day. Di ko na kayong palupad lag duha tulo. Thousands ko ni palupad. Di doon na kayong mahigala mo sipyat. Inigsipyat mga higala. Ang sunod nga ko na nga tuwa ka sa bomb shelter. Ang ato ng Pilipinas, wag itay bomb shelter, bisag usa lang. Bumika ni mga kurakot, mga higalang. Bisa pag mag-budget ang gobyerno nga na type, minilyon at ang budget para bomb shelter, kurakuton mga po na. Kasi kato mga kontraktor nga top 15 contractors, mauro gyapon makaangko na ng mga kontrataha. Ang mga Iranian missiles nakita dito sa Tel Aviv o sa mga nag-occupy sa West Bank, gika-report nga na kuani nisipyat doon na break yun nila ang Israel Defense System. Matod pa sa Iran, ilang gitarget ang Israeli military facilities. So doon na mga masipyat. Muna ikaw may mag-duty dito, ikaw may sundalo, may higala sa Israel mag-duty, mga computerize na tanandahin na lakas computer, magatubang na nga. Mura na duwag, kuan ba, counter-strike na ba kiwa? Muna ang gira karon dito, may higala kini nga mga missiles lang. Di naman niya maghupo ka nga to, kay di naman ni commando style nga kuan. Di naman ni army nga infantry nga panggamit. Kadto naman ni mahigalang sa ilang kuha naman ang ilang defense system nga computerized na tanan. Mura lagi nagira nga work from home lang. Pwede nito sa high-tech ba? Pwede siguro ni mo hangyoon ang imong commander nga, sir, kanang di lang sa kumutunga, magdamo ko sa kong laptop, aron ko sa balay lang, work from home lang ko. At ni agi katawa mahigala ha. Kaya nanak mo di ka high-tech na dito, no? Ang Al Jazeera, doon ay mga videos, may gala problema ko na ito, ato yung pakita dahil murag igo tas mita sad mo na nga amo lang i-describe kay galaan kini mga panghitabo dito kay tungod ining mita mahigala labihan ka kuan kayo na mga videos nga makuha na to may gala kana mga video sa CNN kana mga sa BBC kana mga videos mahigala sa kini ang Al Jazeera nindot kay nga tan-awon mga kaygalaan di gud nindot nga unsa kay kuyaw maning gira man mga kaygalaan pero grabe ka kuan ang ilang mga kameras ba nga nakakuha. Pero mo lagi na, mabadlong tas mita mga kaigsunan. Arilan tas mga video gyud nga, raw nga mga videos nga nakuha mismo sa mga tao nga tuwa dito. Grabing pauwan mahigalas mga bala, oy. Oh. So mo ni mga kigalaan ng mga hitabo dito, mga sukiting paminaw, kining Operation Epic Fury. Mo ni karon ang Operation sa Amerika o ang Operation Raging Lion.
sa Israel mga sukid di paminaw. Mao ni ang matawag nato mga higala ga ilang joint karon, no, nga Operation Batok sa Iran. Kay kining Iran mahigala gusto nila nga wa sila'y nuclear facilities. Kaya asa ako nagiingon ang UN, United Nations Security Council, 15 kanang members na naa. Ang 5 permanent members mo ni mga dagko nga mga nasod, mo ni mga haod. Nya kana sila nga mga haod, mao na sila mo diktas gagbay nasod sa ilang gusto nga ayaw mo pagbutang og mga nuclear. Di sa gusto nga napay laing nasod nga mahimong powerful. Kay nago kay nuclear mahimo kang powerful. Kuyaw na. So kanang Iran og mapasagdan ng Iran mahigala mahimo ng powerful. Delikado kayo labi pang utok kana mahigala ni Ayatollah Ali Khamenei. Medyo may pagka-teroristag utok. Mao lagi na plangkang pag-istorya. Kay iya ni mga kauban ning kwan. Siya nag-sponsor ng Hezbollah. Sa Lebanon, Hezbollah sa Lebanon, di ay Houthi sa Yemen o kanang Hamas diya sa Gaza, mga sukitig paminaw. So, mga terrorist groups ko na. Delikado sila kung nuna sila mga higalay ilang kaugalingon nga nuclear. Mo nang mabadlong ang US. Pero US naman sa ni badlong, ang Israel mo apil badlong personal po ng interes Israel kay kontra ginila ng Iran mga sukitig paminaw. Nganong kontra nila? 5 kag nag-proxy war na dito mahigalas Gaza. Ang Iran, di arad layo lang Iran, pero ilang gisugo ang Hamas nga girahan ninyong Israel. So, siyempre, ikaw Israel, kumplito mong intelligence, wag na, di ko na ingon nga imong maksud sa bulsang Israel. Kasabot Israel nga among kontra Hamas, pero ikaw Iran, ikaw yun ay paluyo, ani. Straight to the point. Okay. Unya, kinani ang pag-attack manggod mahigala sa Amerika o sa kinani ang Israel mga kaigalaan. Adto milabay nga Sabado, ang Iran ni bawsad mga kaigsunan. Unya, kinini ang atong tan-awon may gala ang mapa ha. Asa man tong mapa names ato sa pakita kadali names. Kining mga area no. Kadtong mga lugar kani mao ning Iran nga gitirahan may gala. Ako ipakita ninyo ang mapa diri sa ato mga kaigsunan nga kinini ang social media platforms. Ang Iran mga sukid dig paminaw gitirahan ni sa Amerika og sa Israel niya tumilabayng Sabado mga alas 9 buntag ni alas 9 kapin sa buntag. So sa ato pa alas 9 advance man ta diri mga 5 hours sa ato sa Pilipinas mga alas 9 alas 10 alas 11 alas 12 alas 1 mga alas 2 kapinday no kay ang exact time sa pag-attack mga alas 9:27 so mga alas 2:27 sa hapon diri sa ato mo'y pag-attack mahigala sa kinini ang US o ingon man makigalaan sa Israel ngadto sa Iran. Pag-attack ni baos po dayon mahigala ang Iran, ang ilang baos dito sa mga military bases nga naa sa ilang mga neighboring countries. Straight to the point. Ang ilang mga silingan nga mga nasod, doon na manghigala mga military bases, mo lang ipang tirahan. Muna nga ang problema, doon ay mga civilian sa mahigala nga na disgrasya ang uban, no? But sa Pilipinas, ang gikataho may gala doon ay usa nga na disgrasya mga sukid dig paminaw. Ika-report na sa atong RMN 558 Manila kini si Mary Ann Velasquez Rivera nga taga Pangasinan, no? Usa siya ka caregiver dito mahigala sa Tel Aviv sa Israel. So mo nga hitabo ang mga sukid dig paminaw, no? Unya ang attack gud mga kagilaan dito sa Iran ang pagbaw sila sa mga silingan nga mga countries hasta mga airports nila mga kaigsunan porbida. Berting lisura gid kayo no sa maong sitwasyon. Pero ang attack sa Israel mga kagilaan permirong wave of attack igo dayon mga higala ang Supreme Leader Compound ni kinini ang Ayatollah Ali Khamenei. Tubag ni ganina mahigala sa kuno na nakadaog na ani sa atong question and answer portion pinagisab ni Inday Ken Galania. Unya dayon mga kaigsunan ang Presidential Palace giapil pagbomba ang compound ni Ali Khamenei, ang Presidential Palace, ang military Ministry of Intelligence mahigala nila, ang Ministry of Defense apil, ingon man ang headquarters sa National Security Council apil gibombahan man na paralyze sila mahigala ang Iran. Straight to the point. Sa usa ka surprise attack na paralisar sila mga higala ini mga sitwasyon but dili ni matawag dahil nga surprise mag-expect sila nga tirahan gyud sila
anytime kay na break man makagalaan ang negosasyon, no? 2 days before sa attack, nag-istorya pa ni sila mga kagalaan wa man nakuha nga negosasyon. Kay si Trump mga sukid paminaw mo demand basad nga wag tangon ang kinini ang ilang nuclear program sa Iran. Ikaduha, dunay mga nagrally sa Iran kay gubot sa ng Iran mga higala. Dunay mga protesters nga dili nila hilabdan ang mga protesters. Straight to the Kay point. ang aligasyon nila kini mga nagprotesta sa Iran gipang nagoy nga matay sad. Ha? So, niingon ang US nga kana sila magprotesta pasagdila na sa magprotesta. Ha? Gipang hilabdan man sad mahigala sa ilang gobyerno, matud pa sa aligasyon. So muna nga pagka-break sa ilang sabot-sabot ni adto mga higalang 2 days before ni ana mga higalang Sabado sa to pa mga Huwebes day. No? Pag wa magkasadabtanay, wa sa mutuo sa demand ni Donald Trump, pag Sabado mahigala attack dayon ang nahitabo mga sukid tig paminaw. So, mo ni mga leaders nga atong ipakita karon sa atong social media platforms, si kinini ang Donald Trump, si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, o ingon mahigala si Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei sa Iran. Okay, so ang hitabo mga kaigsunan, ilang gitake ang opportunity nga naa ang ilang intelligence nakuha nga naa mga higala si Ayatollah Ali Khamenei uban sa iyang mga sinaligan. Kining 5 kabuok ni sila mahigala nga mga lieutenants gyud ni Ali Khamenei. Muna nga gitake nila ang opportunity. 5 ka sa ilang intelligence dakin grabe kayo. Naparihan ni sa Valenzuela president pa. Nagikuha ni Donald Trump mga kaigalan. Certain yun sila ang ilang CIA mga higalas hibaos asa dapit ang movement sa ilang target. So kini tan-aw nila nga vulnerable anang panahon na wa na nila mga kaigalaan hatagi pa og dugang kahigayunan. Gitake na lang opportunity nga bisag adlaw ipapahulay sa mga Israeli gihimo nila ang attack. So, pipila ka oras humana na, gi-announce mahigala nga namatay kini si Ayatollah Ali Khamenei. O in fact, ang Iran karon nideklarar na mga higala og 40 days of mourning, 40 ka adlaw nga pagsubo gumikan sa kamatayon ni ilang leader nga si Ali Khamenei. Straight to the Atong point. paminawon sa balik kasama nga names be katong mga pagpamumba names gamay lang be. Kuyawan ni mga klasihas ako ano mga bumba mahigala nga gipang buhian. Tawa. Ito, galing dito. Oh. Kasi yung ano, Pagbawas nila na kay pagkagabi na. yung nakalusot. Pero pagtira nila aning sa Israel ug US, buntag pa na. Gabi ha eh. Grabe ka kusog. Asa? Ah! Shit. My God. La, narao. Shit. Oh, Sus, my Ginoo ko. God. Grabe ha. Guys! Perting grabe ha. Oh? Sus. Ang mga bumba may kailangan ng tagat, no? Dito sa maong lugar. Okay. Mo na hitabo oh. Gani oh, grabe ha. Gauwan may kana. Oh, mo ni mahigala ang mga paghitabo dito, no? Ako lang gibalik niyo ang overview mga sugid ni paminaw. Oh, gabiha sa mga nangatagak na bumba eh. Mura mga bulalakaw bitaw nga nangatagak eh. So mo ning mga hitabo ang mga sugid ni paminaw dito sa mga area.
Oh. Sus, Ginoo ko. Biha. ये फिरोज कहाँ है? फिरोज कहाँ है? फिरोज सो रहा है. फोन लगा. ए, फोन लगा जरा. रुको. Mo ni mga kagilaan no, ang mga panghitabo didto niining mga panahon na karon doon na pod mga higalay mga kaigsuunan nato no, ubay-ubay ni mahigala dahil mga chat nato mahigala nga mga OFWs sa ato mismong Facebook page mga kagilaan o sa Facebook page sa DYHP puting ubay-ubay ni mga sugiting paminaw no nga mga na kuan sila, kuyawan sila. Ang uban ganit nila mahigala gusto nang mamauli sa Pilipinas man kung giingon nga another ning tutukan sa gobyerno lain ning problema mga higala nga angay hatagag pagtagad pero ang nahitabo mga sukiting paminaw karong alas 10 gamay na lang time alas 10 ang kang Sara mahigala impeachment mao unahon. Yagi tal ni katawa mahigala mo lang wrong timing di ba? Pero bahala na lang basta kay ilang gusto maoy matuman mga sukiting paminaw. Pero ang katawhang Pilipinhon nasayod sila nga more than 2 million Filipinos ang naa diha mahigala sa Middle East nga angay nga tagaag pagtagad kay doon na nay uban nga mi padayag sa ilang desire nga mopauli mga sukiting paminaw. Kay limang kas kakuyaw aning kuan dito makay dagko kay mga bomba nga nga tagak diha. In fact doon na nay usa mga higala ka OFW nga na kalas in town dito sa Israel kay pagbawas gud ini mga higala atong balikan tong mapa nato dong para ato ma-explain og balik tong ang Iran nibaw sa ini mga area nga dunay mga military bases sa US. So unsa man ni mga area ha kining Qatar, kining Bahrain, ang United Arab Emirates, ang Saudi Arabia, Kuwait, ang Jordan, no? Of course, ang Israel mahigala kay mao may nitira nila ilang gibawsan ang Tel Aviv mga higala dunay pauwan dito nga mga missiles bubita-bitaha lang ni mahigalang Israel kumpleto sa panagangsad ilang nasugat dito na intercept nila mahigala ang daghan nga mga missile sa Iran. Ang problema anang mo sipyat gyud da adto laho sa ubos doon na gyud madisgasya mo ning usa sa mga atong OFW mga kaigalaan usa sa mga OFW sa to nga nadisgasya gyud gumikan kay naigo sila samtang padung sila dagan sa bomb shelter. Doon naman sa bomb shelter dito. Mo ni nakakuyaw tos Pilipinas simbako og kita mangatakon kay wa kita ka kitag bomb shelter kay. Anya kung panalitan mag-budget punta mahigalang atong Congress nga magahintag 40 billions of pesos para ibutang natong bomb shelter na mapariha po flood control project. Another na po ng budget nga kawatunon day ken. Mo na kining kurakot wa gyud mahigalay kapadulngan. Dito sa ila man dunay bomb shelter mo na minimize ang nangamatay sa Israel. So dunay patay nga isipyat ang ilang kuan ba? Ang ilang pag-intercept na maginitugpa dito usas mga Filipinos mahigala atong OFW namatay kay wa sa kaabot dito sa bomb shelter. Nakaabot pa sa bomb shelter buhi. Wa man kaabot sa bomb shelter. So may pulso pa siya gida sa ospital pero nakabsan gyud sa kinabuhi. Mo ni akong kumparar sa ato ba sis manimbako ta Ginoo ko. Ato ni hatagan og mga leksyon mahigala ato mga punto mao ni ang mga areas nga dunay mga military bases sa Amerika ang gipangtirahan sa Iran kay bibaw sila mga sukid. Now atong balik-balikan mga sukid dig paminaw. Mao ni nga ang pagbaos mga higala sa Iran na paralyze man sila mga higala pero baw sila mga kaigalaan kadto mga countries nga naay mga US military bases. So atong ipakita mga higala tong mapa kini ang mga leaders mga higala nga ni attack si Benjamin Netanyahu ang ilang prime minister sa Israel o iguman si Donald Trump sa United States of America ilang gi-attack mahigala kining Iran nga ang leader ini sa Ayatollah Ali Khamenei og unya patay ni kay liman ka mahigalag ang gitira sa kini ang Israel gisiguro gyud ang iyang compound sa mo niyo mabati man ang buto-buto ani no kini amo man yung compound mahigala nga kwan madunggan man ni names ato ko pabati kuno names kini nga video asa man mabati na dong
Gamay lang. Mao ni ang pagkakuan gyud, no? Walay audio. Sige lang, no? So, drone shot ni mga sugid tigpaminaw. Kay pag-attack sa Israel, after pila ka oras, may higala, ilamang gipakita dayon ang drone shot sa mga higala, doon na pa yung mga aso-aso dito. So, gi-announce dayon nga patay si Khamenei mahigala. Kay laliman ka ang gitirahan, ang Supreme Leader Compound, ang Presidential Palace, ang ilang headquarters mahigala, gitirahan, military, Ministry of Intelligence, Ministry of Defense, gipangtirahan, sumurag na paralisar sila. Pagbawas nila, dito sa bawas sa mga silingan nga mga lugar. Di ang problema ini karon kung makabantay mo, medyo naapiki ang ato mga Pilipino nga tuwa sa Middle East, kay kini mga lugar, ang dunay mga military bases sa Amerika, mao ilang gipang target. Ang problema ani karon dunay mga civilians o kanang mga tao diha napil mga higala og ka problema. Straight to the point. Di mo na karon nga mura ni ang naamong sad sila mga higala ba, no? Mo na bitaw nga kini ni ang dili malalim kini mga lugar ug atong i-relate diri sa ato mga kagalaan kanang lugar nga duol ka og military base. Labi pag Air Force mga kagalaan, medyo dili kayo safe nga lugar kay kamo magiunahon. Labi na og samas gisulting sindichan nga di anamo day mga missile storage.